Vice President, ayan ho, ibig sabihin, si Sara Duterte, naman pala Medialdea, ayan, yung yung tamang pronunciation pala dyan. Salvador Medialdea, yun po yung abogado. At saka ho, Sara Duterte. At Roque, hindi naman pala abogado ni Duterte sa ICC. E di umuwi na lang kayo, ano yung ginagawa niya? Ha? Sara Duterte, Salvador Medialdea, at saka Jose Roque, hindi naman pala opisyal na abogado. Kukuha si Duterte ng abogado sa international, hindi Pilipino. Aba, matindi. Mismo si dating Pangulong Duterte walang tiwala sa mga Pilipino lawyer. Ang kanyang kukunin ay mga international lawyer. Ayan, magastos yan. Pero yan po ang lumalabas. Si Roque nagbo-volunteer kaya nagpunta ron. Nagtatago sa Pilipinas, nagpunta ron sa Netherlands para lang mag-volunteer na maging abogado. Hindi naman pala qualified. Kasi hindi siya kinuha. Okay? Inuulit ko, walang abogado na kinuha si Duterte na Pilipino. Si Medialdea ay pansamantala lang, na hospital pa nga. Ayan po ang totoo. Okay? Medialdea. Ayan po lang tama. Salvador Dea, ano? Si Salvador Medialdea at saka po si Roque at si Vice President, hindi talaga kinuhang abogado ni Digong. Unang-una, his team is headed by Attorney Nicholas Kaufman. And then, meron pa akong mga kakausapin ng mga lawyers, no? Meron pang darating na isang abogado. I-interview ko siya para sumali sa team. And then, once maayos na yung team for ICC, mag-withdraw si Attorney Medialdea kasi meron lang limited na mga slots for lawyers, and we want all the lawyers on board na merong ICC experience. So ayun, inaayos ko lang Okay. yung legal team. Meron na akong i-interviewin na isa pang lawyer. Si Attorney Harry Roque po, hindi po kasama. So far, hindi siya kasama sa legal team. Si Attorney Harry Bakit Roque. po? Dalawa pa lang po. Yung potential na kakausapin pa lang, if ever. Meron na kaming listahan, pero yung isa kasi darating siya dito. So, puro foreign po. Foreign po yun. Yes, oo. Ilan po kaya? Kung ilan, you may have to ask Attorney Kaufman. Bakit po hindi kasama si Attorney Roque? Well, because hindi pa kasi na-establish kung ano yung basis ng pag-stay niya dito sa Netherlands. And we don't want complications ba. Gusto namin nakatutok talaga yung lawyers doon sa kaso. And right now, I heard applying for asylum. He publicly announced that already. No? So we want him to focus on his asylum. And then Although we yun want po our lawyers to focus on the case. Yun po yung ginagamit yung basis din, no, to be able to get that asylum, sabi po niya. So he can defend. So he can defend the former president. Well, that is a matter that he has to discuss with former President Duterte. No? But right now, he's not nominated as a lawyer. Eto pa lang si Roque ay bida-bida lamang. Umepala doon po sa Netherlands. Lumipad papuntang Dahig, di ba? Nagtatago yan. O ngayon, nung dumating si Sara, dumating si Robin, kasama na etong si Roque. Aba, nagtataka tayo, bakit nandoon si Robin Padilla? Yun pala, mas bida-bida pala itong si Roque kasi hindi pala siya kukuning abogado ni Sara Duterte para sa kanyang ama. Dahil nga po, wala namang experience itong si Harry Roque sa ICC. Wala to, hindi to nakapag-tanggol, hindi to nakapag-abogado sa kahit anuman lang na isang kaso sa ICC. So, ikaw pala Roque, umuwi ka na lang. Wala ka palang silbi dyan. Diba, saka nga yung request po niya na asylum, alam niyo po, ang binibigyan ng asylum ay yung ginigipit ng kanyang sariling gobyerno. Saan banda ginigipit si Harry Roque ng ating gobyerno? At yung sinasabi ni Roque na asylum, kailangan po ikaw ay merong kaso dito sa Pilipinas. Sabi ni Roque, wala siyang kaso
Tapos ikaw, BP Sara, umuwi ka na daw. Aba, pagkatapos mong ipahuli ang tatay mo, pupunta-punta ka diyan. 'Di ba? Dapat hindi mo pinagkanulo ang tatay mo. Kasi pwede naman palang ma-avoid ang paghuli kay Digong. Pwede naman siyang hindi mahuli. Pwede naman dun siya nalang mamalagi sa Hong Kong o sa China. Kung saan man siya pwede nga makakuha ng asylum. Pinilit mong umuwi para sa presidential campaign mo sa 2028 para makakuha kayo ng simpatya sa taong bayan. Ayan ngayon, di ba? Si Digong ang nagdudusa doon sa kulungan. Pero maganda naman daw kulungan niya, kaya okay lang. At ito, may paparinig ko sa inyo. Masyado lang kasi kayo nagpapanik eh. Para palang buhay mayaman si Digong sa ICC. Ala, parang hotel. Di ba sabi ni Digong, okay siya, masarap ang pagkain, masarap ang tulog, para daw hotel ang tinutulugan niya. Pero hindi, kasi akala kasi ng mga Pilipino nandito, ang kulungan sa abroad ay katulad ng kulungan sa Pilipinas. Malayo-malayo po tayo. Kahit sa parte sa buong mundo, iba ang kulungan sa Pilipinas kaysa sa abroad. Sa mayamang mga bansa, talagang air condition, malinis, magandang maintenance, maayos ang pagkain, na para kang nag-hotel, para kang nagbabakasyon lang. Ganun po talaga. Okay? Dito sa atin talagang puno. Akala nila kasi, ganitong kahirap ang kulungan sa Pilipinas, ganoon din sa ICC. Kaya nanggagalaiti yung mga DDS at galit na galit sa gobyerno at bakit daw hinuli. Hindi lang maintindihan na mayroong warrant of arrest, parte ng rule of law. Ito, may kwento si Sara Duterte. Siya pala pinapauwi na. Ano sabi ni Sara? What are you doing here? Siya daw sabi sa kanya ng kanyang ama. Ano ginagawa mo rito? Umuwi ka na ng Pilipinas. Ayan o. Ayaw na ni Duterte ng kamag-anak at saka ng mga Pilipino nagpupunta rin sa kanya. Kasi nga si Mideldea at saka si Roque, hindi naman kinuha abogado. Anong gagawin naman ngayon? Umuwi na sila. Si Sara Duterte mismo, ang kanyang anak, pinapauwi na. Tinatanong nga daw siya, ano daw kanyang ginagawa doon eh. Kasi nga masarap ang buhay ng presidente ni Digong doon. Parang nga daw siya nasa hotel, tama, at ayos ang pagkain. Ano bang hinihintay pa? Ilang naman mga Pilipino nandito masyado nagpapanik ni. Nagpapanik, akala mo, aping-api na si Digong Duterte, naman pala ang sarap ng buhay. Ito, pakinggan ninyo, medyo mahina lang ang boses kasi malakas ang hangin. Kasi every time na pumapasok ako doon, pinapauwi na niya talaga ako. Yung sa pa rin na Pilipinas. sinasabi. So ma'am, ano pong sinabi niyo sa kanya dahil pinapauwi na po kayo? Paulit-ulit kasi siya sa sinasabi niya na, what are you doing here? Umuwi ka na ng Pilipinas. Na kasi pag uwi niya po from Hong Kong, parang bilis po ng lahat ng mga bagay-bagay eh. Alam naman niya, oo, sinabi naman niya na haharapin ko ito. And I do not regret. I do not regret anything that I did sa aking paglilingkod sa bayan. Ano daw verify po? Ano daw pinaka-namimiss niya? Hindi ko. Sinabi naman niya kay ES din, ano? Girlfriend ata eh. Mga DDFs, di ba? Si Digong na mismo nagsabi, no regret, haharapin niya itong kanyang kaso sa ICC. O ano pa pinagwewelga nyo? Ano pa pinagrarali nyo? Ipagpatuloy nyo na ang mga buhay nyo dahil nga si Digong ay nasa magandang kalagayan na. Mas masarap pa hinihigaan ni Digong kaysa sa inyo. Si Digong kakain kahit hindi magtrabaho. Kayong mga DDFs, kailangan yung gumising ng maaga, kailangan yung magluto, magtrabaho, pumasok ng trabaho. Mangamuhan, si Digong, sitting pretty doon po sa loob ng ICC detention unit. Saka ito talaga si Digong, no remorse. Yan ang importante na nakikita natin kay Digong. Palaban siya sa kanyang kaso, di ba? Yung mga DDFs lang naman ang mga nagpapanik at ayaw nila na si Digong ay nalalagay sa alanganin. Pero ito pala, galing mismo kaya Sara Duterte, maganda po ang kalagayan ni Digong, maganda pa ang kulungan at nako, masarap ang pagkain, no, di ba? Kaya mga DDFs, magtrabaho kayo. Maging busy kayo sa buhay nyo kasi si Digong, ala nang pake sa inyo. Lahat ay dayuhan, lawyer, foreigners na lawyer. Dayuhan pong mga abogado ang magdidepensa, magiging team defense counsel ni dating Pangulong Duterte. Yan po ay nanggaling mismo kay Sara Duterte, ang anak hindi fake news yan. Baka sabihin nyo fake news na naman. So walang abogado
na Pilipino na kinuha si Duterte. Mas gusto niya ang magtanggol sa kanya ay mga dayuhang abogado may karanasan sa ICC. Ayan po ang malinaw na sinasabi ni Sara Duterte. Pati nga daw siya, pinapauwi na. What are you doing here? Yan ang lagi daw sinasabi sa kanya. Ang kulit daw ni Digong, pinapauwi talaga siya. Umuwi ka na ng Pilipinas, parang gano'n, hindi ka kailangan dito, parang ganyan. Kasi nga, komportable siya doon. Isipin mo, parang hotel ang tinitirahan, di ba? Pinakita ko na sa inyo yung video. Maliit nga lang yung kwarto, pero parang hotel. Malinis, maayos. Tapos, actually, may report pa nga na pwede nga lumabas ng kwarto at mag-internet doon sa pinakalabi ng kulungan. Maayos na maayos po. Huwag kayong magpapaniwala doon sa mga nagsasalita ng mga pro-Duterte na parang aping-api si Digong. Hindi po totoo yun. Napakaganda ng kanyang kalagayan doon. Yung mismo kanyang anak ang nagsasabi. May pagkain, maayos ang kwarto, maayos lahat. Diba? Ayaw na nga ni Duterte na siya dinadalaw na kung sino-sino doon. Kasi alam niya, ginagamit lang siya. Kaya nga, ano bang ibig sabihin ng mga abogadong Pilipino hindi niya tinanggap? So, ibig sabihin, may tiwala siya sa international lawyer. At safe siya doon. Di ba nung araw ko pa sinabi, alam naman ni Duterte na siya ginagamit lang ng mga politiko. Ginagamit lang siya ng ibang mga kababayan natin Pilipino sa kanilang interes. Ngayong nakakulong na siya at maayos ang kalagayan, pinapalabas na aping-api, hindi naman totoo. O, ano yan? Paano ngayon? So, Harry Roque, bakit ka napanan dyan? Anong ginagawa mo dyan? Si Attorney Midel Dea ay nagpapagaling pa kasi na-hospital. Overpatig daw, sobrang pagod. Na-hospital siya. Baka pagaling yan, uuwi na rin kasi mag-withdraw na daw eh. Temporary lang naman ng kanyang pagiging abogado nung wala pang international lawyer. Ng isa nga ay British Israel lawyer. Si Kopman ba yun? Ang pangalan. At meron pa daw. So, kinumpirma ni Sara Duterte, anak ng dating Pangulo. Foreign lawyer ang kinuha ng kanyang ama. So, yan. Para malaman po, baka masyado kasong pinupolitika sa Pilipinas. Sabi ko naman sa inyo, ang ICC, ang International Criminal Court, at kahit anong korte sa abroad, walang pakialam sa local politics sa Pilipinas. Dito lang naman maingay ito eh. Nakakala mo, aping-api sila eh. Rule of law nga yan. Pag sinabing rule of law, lahat ng pagkakataon ibibigay sa kanya. Pero talagang dahil ng bailable offense, walang paglaya pansamantala yung kaso, talagang nakakulong. Pero maayos na maayos ang kulungan. Alam mo, ikukumpara na parang hotel, Di ba? Sarap ng buhay noon, ganun. Nakakulong ka sa air condition, pagka summer, pagka ganitong winter, di malamig talaga. At nakakapagpahinga siya ng ayos doon. Dinadrama-drama lang naman ng iba na may sakit, mahinang-mahina. Kayong hindi papayag ang ICC na ikulong ang may sakit. Kung may problema yan, ipapacheck up nila. Kung ano man ang problema ng pangkalusugan, hindi yan pababayaan ng ICC. Dahil pananagutan ng ICC pag may nangyari sa isang akusado. Kasi akusado pa lang si Duterte. Huwag kayong magpapaniwala dun sa mga speaker sa inyong mga rally na parang akala mo aping-api na sila. Akala nyo inaapi na yung mga Duterte. Hindi po. Sa inyo rin naman ang galing ang problemang ito. Kaya kayo ay nakakaranas ng ganyan. Dahil merong Pilipino complainant. May mga Pilipino nag-file ng kaso na biktima ng human rights violation. Ganon po yun. Okay? Ayan ho ang usapin tungkol dyan. Okay? Para naintindihan na inyo. So galing mismo kay Sara Duterte na kanyang anak ni Digong Duterte na alam problema. At siya nga daw pinauuwi na. Kaya nga daw ulit-ulit siyang tinatanong, ano bang ginagawa mo rito? Pero sabi naman ni Sara, inaayos niya yung mga abogado. Kaya siya nandoon. Kaya si Robin Padilla, Midel Dea, at saka si Roque, wala na kayong gagawin dyan. Umuwi na kayo ng Pilipinas. Huwag na kayong magdrama-drama dyan na parang aping-api kayo. Hindi naman pala totoo. Ang sarap ng buhay. Mayroon pang pabiro dyan si Sara Badauli doon sa interview na parang nakakapagbiro pa raw si Duterte doon sa loob eh. Doon sa mga nagbabantay sa kanya, parang nakuha niya yung karisma ng mga tao doon. Ganun talaga eh. Kasi nga, nakaka-relax siya. Walang istorbong politiko sa kanya. Hindi katulad na nandito siya sa Manila at sa Davao. Ang daming politikong tumatawag sa kanya at nagsusumbong na kung ano-ano. Ginagalit siya para magalit dahil ginagamit siya ng mga politiko dito sa Pilipinas na kanyang kaalyado. Tama ka dyan, Sir Mike. Wala na talagang silbi si Mijal Dea, itong si Roque, at itong si Robin Padilla dyan po sa Dahig, Netherlands. Lalo naman si Robin, wala talagang itong gana dyan, wala talaga itong silbi. Talagang wala itong yung maitutulong sa kaso ni Digong, wala eh. Sa Senado nga, pulpul yan eh, di ba? Hindi nga niyan alam kung ano batas ng Pilipinas eh.
Sabi niya pumunta lang daw siya doon bilang political ally. Tapos nagkalat pa doon sa interview, inamin na nagbabayad talaga sila ng tao para dumami ang mga rallyista nila sa kanilang mga event. Etong nangyayari kay Digong na ito, yung mga paawa effect, mga pa-victim effect, hindi na po yan tatalab. At ayon nga po sa mga nakarang survey noong February, mas marami po, 51% ang mas gusto na magbayad si Digong sa kanyang mga kasalanan. Sa totoo lang, maayos ang kalagayan ni Digong. Baka nga ito ay mas lalo pang sumigla, baka mas lalo pa itong makalakad ng maayos kasi nakakapagpahinga, nakakatulog ng mahaba. Hindi katulad nung nandito siya sa Pilipinas, dadalin sa Hong Kong, dadalin sa kung saan saan parte ng Pilipinas para mangampanya. Diba? Yung itsura ni Digong, actually yung 79, medyo bata pa nga yan, di ba? Medyo lola ko 95 nung namatay, pero mga around 90, masigla pa lola ko nakakapag ano pa nga ng aswite, nakakapagluto pa. Pero ito si Digong, sa edad na 80 o 79, talagang makikita natin na malaki ang ibinagsak ng katawan dahil po sa kanyang stress na ano yan sa harap ng camera, matapang, palaban, di ba? Digong yan pero deep inside, nag-iisip din yan ng kanyang mga sasapitin. Katulad nung mangyari sa kanya to, di ba? Sa ICC, Interpol, hinuli siya, wala siya nagawa, di ba? Malaking ano yan, pasanin sa kanyang kalooban. Na yung dating kamay na bakal, di ba? Yung pinagkakapitaga ng mga DDS, parang aso na sinako at dinala sa Netherlands, di ba? Ni General Torre. Kaya may ano rin to, may epekto rin to sa kalusugan ni Digong. Pero buti na lang talaga, maganda ang healthcare facility ng ICC dyan sa Dahig. Doon, walang makalapit. Di nakaka-relax yung mama. Malamang, lalo pang hahaba ang buhay ni Digong. Kasi walang nangungulit, walang nanggagamit sa kanya. Yung mga nandito sa Pilipinas na nagbubungguan dyan ng mga idea at nanggagalit sa mga tao, sila lang yun. Malayo sa katotohanan. Kasi nanggagaling mismo kay Sara ang istorya Hindi yan fake news. Kung ayaw niyo maniwala kay Sara Duterte, bahala kayo. Kaya ko nga ipinarinig sa inyo Nakita niyo, pati yung mukha niya habang ini-interview siya, patawa-tawa pa nga Relax na relax di ba? Ayun po yun. Okay? Para sigurado. Okay. Bala Joby, salamat po. Lady Padilla, salamat. Pori Malonzo, salamat. June Marquez, salamat. Okay. Kusina Kikay, ano ba yun? Eli Ruby, salamat po. LR, ano yun? Sige, mga gagagalit pa yung iba, no? Weng, salamat po. Giancarlo, yung mga Pilipino nandito, mga DDS, mga suporta si Duterte, relax lang kayo. Ginuguyo lang kayo ng inyong mga speaker at ng mga vlogger na kakampi nyo. Hindi totoo ang kanilang sinasabi. Sila lang yung nagpapainit, nagpapagulo, para lang for content, for views only, for subscriber only ang ginagawa ng mga yan. Pati yung taong nakakulong, pinaghahanap buhay, pinagkakakitaan pa nila. Naloko na. Angel Millanes, salamat po. Gaudencio Caranza. Caranza ba yun? PS Viral, Tombrak, salamat. Tombrak ba yun? Willie Junior Yang, salamat po. Outdoor, salamat po. Thank you, salamat sa lahat ng mga nanonood. Okay, ito yung pangalawang topic natin. Naku, ito na, loko na. 11 DDS vlogger, ipapakulong na po ng Kongreso. Kasi inimbitahan sila, hindi sila dumating. Show cause order, yung kanyang mga sagot, hindi ho katanggap-tanggap. Sinupwena na nga para umattend, hindi pa rin. Bukas may hearing ang Committee on Public Information and Technology, Committee on Public Information at Committee on Public Order and Safety. 3 committee, kaya ang TRIDCOM. May hearing bukas sa Kongreso pag hindi pa dumating ang mga, actually 37 yan Pero 11 yung tinukoy kasi yatang iba na justify kung bakit hindi sila makakadating. Baka may mga malalalim na dahilan. So itong 11 na binigay ang lahat ng pagkakataon, hindi nagpakita at binaliwala ang Kongreso, bukas po may pinali. At ako naniniwala, warrant of arrest, pagpapa-arresto na ang paggagawin ng Kongreso pag hindi pa sila dumating.
Kaya mula ngayon, mag-isip-isip na kayo. Dumating kayo sa committee hearing para hindi kayo mahuli. Kasi magagaya kayo kay Roque. Mapipilitan kayong magtago dahil ang huhuli sa inyo si General Torre, CIDG, PNP. Dahil CIDG ang manghuhuli. At kapag kayo ay merong arrest order galing sa Kongreso, kahit saan kayo nandun, huling kayo, nasa mall kayo, nasa biyahe kayo, nasa kung saan-saan. Alam naman natin si General Torre. Kahit nga sino, hinuhuli niyan. Basta may warrant of arrest. Nakita niyo si Kibuloy, nakita niyo si Duterte. Ay kung yung dalawang magkaibigan, parehong pinakulong niya, parehong hinulit, nakulong eh. Kayo pa kaya mga vlogger? Kaya kung nakikinig kayo, trabaho lang, wala personalan, dumating na kayo bukas dun sa hearing para hindi kayo mahuli, para hindi kayo pakulong. Kasi kung i-ignore nyo, tuluyan nyong hindi haharapin ang komite, merong authority ang mga congressman na i-contempt kayo at pag kinontempt kayo, automatic, ay kayo ay papa-aresto na sa PNP. PNP ang manghuhuli. Yan ay dahil nga sa di umano'y fake news dun sa resolution at speech ni Congressman Barbers na kanyang pinagdududahan na pogo vlogger, drug vlogger, o kung ano man mga illegal na di umano'y baka nagpuproteksyon yan po sa sa illegal na iniimbestigahan ng Quadcom. Yun po yun eh. Yung pogo, drugs, at pagbili ng marami mga property ng mga fake Chinese, nagpakilalang Pilipino, mga fake Filipino-Chinese na nabulgar na. Yan po yung tinutukan ng Quadcom. Pero binanatan nyo ng binanatan ng Quadcom, kaya nagkaroon ng speech at resolution para mag-imbestiga yung Tradcom naman para kayo panagutin o tanungin kayo. Ay hindi kayo nakikipag-coordinate. So, hindi nyo kayang pigilan. Kahit nagpunta kayo ng Korte Suprema, kahit nag-file kayo ng kaso, nilabel pa nyo si Barbers, ay baliwala sa kanila yan. Ang Supreme Court hindi makikialam in aid of legislation, trabaho ng Kongreso at Senado yan. Okay? Hindi sapat yung inyong petition before Supreme Court at pagpapile ng kasong libel against Barbers dahil hindi kayo sisipot sa hearing. Malayo po yun. Iba yung korte kaysa sa in aid of legislation. Ang in aid of legislation, trabaho yan ng Kongreso at Senado. Walang pwedeng makapigil yan. Kaya good luck sa inyo na mga DDS vlogger, kung sino man kayo, hindi pa pinangalanan. Aabangan namin bukas yan, abangan po ninyo. Kung sino yung mga hindi dadalo at ipapa-aresto. Ako naniniwala, 100% mag-i-issue ng arrest warrant ang Congress. Nag-warning na nga si Paduano ng isang araw eh. Sabi niya, next hearing at hindi pa dumating, wala na tayong choice. Kung hindi contempt yung mga yan. Kasi binabaliwala ang Kongreso. Ay ang Kongreso po ay powerful talaga dahil sila talagang yun ang trabaho nila in aid of legislation. Okay? So yan po yung marami po kasing developments na mga nangyayari sa ating kapaligiran. Ay alam naman natin kahit ngayon, nung mahuli si Duterte, itong mga DDS vlogger, ito rin ang mga maiingay na nagbabaliktad ng mga istorya na parang awang-awa sila, parang aping-api sila na hindi nila iniintindi yung rule of law. Wala silang pakailan doon sa mga biktima na nag-file ng kaso kaya nagkaroon ng warrant of arrest Duterte dahil biktima sila ng karahasan. Ako lang araw-araw nakakapag-interview ako ng kamag-anak ng biktima sa Channel 4 sa aking programa sa telebisyon. Dalawa na hong pamilya ng mga biktima. Natutuwa sila at malungkot pa rin until now kasi wala pa rin hustisya. At handa sila maghintay ng kung ilang taon bago matapos ang trial doon sa ICC. Okay? Isipin natin yung 20 hanggang 30,000 na mga biktima ng Duterte administration sa war on drugs. Yun po yun. Hindi yung ngayon lang na awang-awa kayo doon sa mga inaaresto at may warrant of arrest. Ayun ho yung katapat ng mga posibleng pagkakamali, pagkakasala o paglabag sa batas. After all, si Duterte naman ay inosente pa rin po yan. Siya ho ay akusado pa lang. Magkakaroon lang ng trial para bigyan siya ng pagkakataong ipagtanggol ang kanyang sarili. At katulad ng sinabi ko, sabi nga ni Sara Duterte, ang kanyang anak, ay wala namang problema. Maayos ang kalusugan, maayos ang pagkain, maayos ang tulugan. At yan ang alam, ang nakakagulat. Ayaw niyang tumanggap ng mga abogadong Pilipino na magtatanggol sa kanya. Kasi siguro naramdaman ni Duterte na yung mga abogadong Pilipino mahilig mamulitika. Hindi ko naman nila lahat. Baka mamaya kung si Roque kuhanin niya, mamuliti ka doon sa ICC, wala namang pakialam ang ICC. Kung niyo mapapansin yung speech or argumento ni Attorney Salvador Medialdea, di ba? Deadma lang sa ICC. Yung sinabi niyang marahas ang paghuli, kidnapping ang paghuli, lahat ng wala daw due process, lahat na. Deadma.
Binaliwala ni ICC Judge Motok. Ano sabi ni Judge Motok? Ang mahalaga, nandito na yung akusado. Nandito na si Mr. Rodrigo Duterte. At haharapin niya yung kaso. At magkakaroon ng trial at bibigyan niya siya ng pagkakataon. Wala nang pakialam ang ICC kung paanong pamamaraan hinuli ng ICC, ng Interpol at ng Philippine Authority si Duterte. Ang mahalaga sa kanila, nandudo na at kontrolado na nila. Wala nang ibang pwedeng may control doon. Yun po yun. So nawala yung drama at mga pinagsasabi doon ni Attorney Miguel Dea. Yan ang sinasabi natin. Posible, sa aking opinion, kaya hindi na kumuha ng abogadong Pilipino si Duterte, alam niya na ang mga argumento at mga drama at mga pasakali, pang publicity lang ng mga abogadong Pilipino, hindi yan katanggap-tanggap. Garbage yan sa ICC. Kaya ang gusto ni Duterte, yung mga eksperto sa ICC, dahil direct to the point, ang question and answer, cross-examination at pagtalakay sa ICC. Abogado si Duterte, alam niya yun eh. Ay pag kumuha ka ng abogado, katulad ni Harry Roque, magdadrama-drama lang siguro yan. Na hindi naman makakatulog doon sa kanyang kaso. O di ba ganun kasi po. Si Miguel Dea, isa po sa pinakamalapit kay Duterte yan. Executive Secretary niya yan dati. Kaya nga ginawa niyang pansamantala ng abogado kasi wala pa siya noon. Pero nung makita niya na hindi naman katanggap-tanggap yung kanyang argumento doon sa pre-trial, agad-agad si Duterte nagplano na hindi, international lawyer na lang kailangan natin. Kaya kinuha yung British Israel lawyer na si, ano ba yun? Kopman ba yun? Kopman. At sabi ni Sara Duterte, mayroon pa darating na mga foreign lawyer ang kanilang kukunin. Medyo magastos yan. Dollar ang usapan dyan. Okay? Eh, siguro iniisip ni Duterte, di baling gumastos ako ng dollar, matinong abogado. Kaysa gagastos ako ng piso sa mga Filipino lawyer, baka magdrama-drama dito, lalo siya makakalabos. Ito mo si Roque na pinaghahanap dito ng Kongreso, biglang sumipot doon sa Netherlands at volunteer na lawyer. Sabi nga ni, grabe yung banat kahapon ni Boying Rimulya. Bakit mo ba pinagsisiksikan yung sarili mo dyan? Hindi ka nga tinanggap. Wala ka nga personalidad dyan sa kasong yan sa ICC. Bakit mo ba pinipilit ang iyong sarili? Sabi kay Roque, umuwi ka rito. Harapin mo yung kaso mo. Nalako na. Ganon katindi yung banat ni Boying Rimulya. Totoo naman yun eh. So ayan po yung mga kaganapan. Kaya siguro napag-isip-isip ni Digong na wag nang kuning abogado si Medialdea at lalong-lalo na etong bida-bida na si Roque. Kasi mamumuliti ka lang to eh. Puro paawa effect, puro pa drama, hindi po yan tatalab sa ICC. Ang kailangan ng ICC ay ang tunay na magtatanggol kay Digong. Kaya po all foreigner ang naisipan ni Sara at desisyonan ni Digong at ni Sara na kunin ng mga abogado. Kaya ikaw, Harry Roque, magtago ka na, asylum mo malabo. Ikaw, Medialdea, kaka-fake news mo, kakasabi mo na nawawala si Digong, sabi mo walang warrant, wala pa ring charges, itong si Digong, ayan, kinarma ka. Diba? Kita nyo ang nangyari kay Medialdea. Talagang kapag ikaw gumagawa ka ng mga masasama, talagang pagbabayarin kayo. Ang bilis ng pagbabayad ni Medialdea sa pagbibigay ng disinformation. Pero pakalating ba naman na nawawala si Digong sa ICC? Wala daw nakakulong na Rodrigo Roa Duterte doon sa ICC. Diba? Diba? Buti nga sa'yo Medialdea at na hospital na dyan. Umuwi ka na lang. Harapin mo yung obstruction of justice na kaso sa iyo ni General Torre. Diba? Kasi ngayon, sa panahon ngayon, na wala na rito sa Pilipinas si Digong, sa panahon ngayon, na nasa ICC na si Digong, hindi na uubra ang pamumulitika ninyo. Hindi na uubra ang mga pinagsasasabi ninyong mga kung ano-anong mga fake news. Hindi na uubra yan. Bagkus makakasama pa yan lalo kay Digong. Lalo lang madidiin si Digong, baka madagdagan pa kaso niya kapag napatunayan na galing sa troll farm niya. Troll farm ni Sara at ni Digong ang mga naninira sa ICC. Ang mga nanggugulo sa mga SOCMED account netong si Yulia Motok. Kaya mag-isip-isip kayo. Maging matalino na kayo. Puro kayo mga bobo. Actually, kapag sinabihan kayong bobo, nagagalit kayo. Yun naman ang totoo. Pag sinabihan na tanga, nagagalit. Yun ang totoo eh. Alam nga namang sabihin namin katalinuhan yung ginawa ninyong
pagkuyog doon sa Facebook account ni ICC Judge Julia Moto. Alam nga naman sabihin naming matatalino kayo, ginawa niyo yun. Hindi naman kaingutan yun. Bakit? Mas lalo lamang hindi mabibigyan ng interim release o house arrest si Digong. Kasi, di ba, pinakita ninyo na kayong mga supporter ni Digong dito sa Pilipinas, mga walang hiya kayo. Tapos yung mga supporter dyan sa Dahig, nakikita ng mga taga-ICC, mga judge dyan na kayang-kaya ninyong itakas si Digong. Pwede nyong gawin yan. Pwede nyong itakas. Pwede nyong kunin si Digong sa kanyang house arrest at dalhin sa ibang lugar at magtago na lang. Di ba? Kaya, ay nako. Ewan ko ba, basta yata kapag ikaw DDS, di ba? Pag ikaw sumusuporta kay Digong, maiengot ka talaga, no? Kumbaga yung biruin nyo, yung mga supporter ni Digong, may doktor, may engineer, merong mga abogado, pero di ba? Katangahan ang mga pinaggagawa dito sa mundong ibabaw at ang nangyayari, napapasama lang si Digong, di ba? Ay naku, ewan ko ba sa inyo. Salamat kay Sir Mike Abe sa kanyang matinding video. Thank you po Sir Mike Abe, Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV. Support niyo po ang ating kaibigan dito sa YouTube. At salamat po sa lahat po ng mga sumusuporta dito sa akin channel. Intindi nyo. 468,345 na po ngayon ang aking subscriber. Ayan o. Hindi ko inaasahan to. Actually, hindi ako tumitingin-tingin kasi sa sa ano ba, sa mga subscriber count. Kasi parang wala lang, hindi ko naman ganong yung subscriber count. Pero ayan o, 468,345 na po ang ating subscriber. So, pag ako po ay nag-half million, plano ko, ano kaya ang ipaparapol ko? Parapol ko siguro yung dalawang pabo dito nung biyanan ko. So, yun lamang po Salamat. Ingat po kayo. Mama Chup Chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first.